Hindi kaya magalit sa atin ang Korte Suprema pagka sinabi natin? Oo nga. Hindi man lang nila iniisip, ano sasabihin sa inyo ng kataas-taasang hukuman na kinakailangan tayong bumalik uli sa jurisdiction ng ICC? Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Nagbabalik na naman tayo mga kabayan para pag-usapan, no? Itong mga nasabi ni Senator Marcoleta. Ito kasi si Auntie Claire, laging bida ang saya pagka mayroong press briefing. Kaya ngayon mga kabayan, na si Senator Marcoleta may rebat. Patungkol diyan sa pag-join ulit, no, sa ICC na sinasabi ni Auntie Claire na tayo naman daw ay open mga kabayan. Isipin niyo yan yung karatig bansa natin, mga walang hindi member sa ICC, tapos tayo sasali na naman sa ICC. Nakita naman natin mga kabayan kung paano umabuso yung ICC na yan. At pangalawa, kung talagang yung ICC na yan ay for human rights, mga kabayan, ang daming mga tinatawag dyan na may kasalanan na crimes against humanity. Like for example, kung talagang sila yung matigas, si Netanyahu mga kabayan, yung nangyari sa Palestine o yung mga sumasangkot na yan sa gira mga kabayan, at yung marami tayong mga nakita mga kabayan na umabuso sa human rights, no, o dyan sa crimes against humanity na yan, pero wala silang aksyon, lalo na especially mga kabayan sa Amerika, diba? Hindi nila kaya, no. At pangalawa, itong si Edin Santos mga kabayan, no, napakagaling talaga ng reporter na yan. Yung mga lutanista, no, galit diyan sa reporter ng Net25 kasi nga kita nyo naman mga kabayan, pag gaya ng nagtanong, talagang no hold bars, no. At pangalawa, mapapansin niyo sa mga sagutan ni Auntie Claire, parang iritado siya mga kabayan pag si Edin Santos ang nagtatanong. Kaya gustong-gusto natin yan mga kabayan. At syempre, sa mga bagong subscribers natin, maraming salamat, no. Sa mga nag-share, ayan, maraming salamat mga kabayan. At syempre, sa mga hindi pa, ayan, inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe nang sa gano'n ay maging updated kayo sa ating mga videong ina-upload. At ito na nga mga kabayan, alam ninyo, napakagulo mga kabayan itong mga nagkakaroon ng issue, no? Diyan sa mga Duterte supporters, sa mga grupo-grupo. Nako mga kabayan, ano ka nangyari? May mga kumakalat daw na pictures, no? Sana naman mga kabayan, alam ko yung iba sa inyo, may mga group yan, no? Kung sakaling makita ninyo mga kabayan, huwag nyo na ikalat kasi kahihiyan yan mga kabayan. At pangalawa, ang magdudusa dyan mga kabayan, ang napapahiya dyan, si PRRD mga kabayan, sa mga nangyayari na yan na issue. Alam niyo nung mga nakarang araw, tayo ay nakatutok dito kay Marlica. Napakarami na mga pasabog. Si Banat Bay, nagsagot na rin dyan sa mga issue na yan, si Tol Jojo. Alam niyo mga kabayan, yung tinatawag, yung ano ba ni PRRD, yung parang aid, parang ganon. Tingin ko, no, mga kabayan, dapat hindi na inilalabas yung mga ganon. Pinagkatiwalaan ka ni PRRD, tapos gagawin mo sa kanya yan. Kaya ito mga kabayan, si Kitty, no, ay meron na rin sagot yan. Ito ang sabi, nakakachap na rin mga kabayan itong mga mainstream. Yan yung masistidiyan okay lang sana mga kabayan kung mga vloggers lang yung nagbabangayan. Pero pagka nadadamay na mga kabayan itong mga Duterte, syempre, ibang usapan na yan. Ikakachap na yan ng mga reporters, no. Ito ang sabi dito mga kabayan ni Kitty, no. To these certain individuals, I am telling you, if my mother has been tolerating you, your behavior, I will not. We have a totally different temperament. Should you show that audacity again, come up to me. Why don't you come back to the Philippines so we can exchange words? And you and I without your backer, of course, mga kabayan. Nako, matindi dito si Kitty, mga kabayan. Ito yung tingin ko'y palaban. Nakita nyo naman mga kabayan, si PRRD ay nandyan sa airport, no, nung siya ay kinuha ng mga otoridad, 'di ba? Nakita ninyo mga kabayan kung paano magsalita to si Kitty. Talagang makikita niyo palaban na palaban. Pero siyempre mga kabayan, para sa atin, no, yung mga nangyayari ngayon diyan sa mga pagitan ng mga Duterte supporters, no, nagkakaroon kasi ng kampihan, nagkakaroon ng group, kaya tayo mga kabayan hindi na nakikisali diyan. Pero on the base diyan mga kabayan, itigil nyo na kasi napapahiya yung ating dating Pangulo. At pangalawa, dapat hindi na pinapalakihan mga kabayan kasi nga makakachap din yan ng mga tulunggis na lutanista. Pagtatawanan tayo mga kabayan, isipin ninyo, tayo nagbabangayan, o sabihin na natin mga kabayan na talagang mali yung ginawa nung babae na yon. Pero dapat wag na natin ikalandakan dito sa social media mga kabayan kasi nakakahiya talaga, no?
Nakakaya yung nangyayari. Si PRRD ang nagsasuffer diyan. O anyway mga kabayan, hindi na tayo magpapahaba-haba dito sa issue na to. Bahala sila dyan mga kabayan. Basta tayo, tutok tayo dito mga kabayan sa mga issue na to ng nangyayari dyan kay Auntie Claire. O pakinggan muna natin mga kabayan itong interview ng ating magaling na Yusek. Iran po ay level 2. So, mamaya-maya lamang po ay hihingi natin kung may update po patungkol po sa level or alert. Kailangan na i-evacuate na natin yung mga Pilipino. Well, in fact, yung mga sa China, sa US, yung kanilang mga citizens ay pinalilikas na po. Kung ganyan po ang kanilang desisyon, meron naman po rin tayong desisyon at ito'y naaayon naman din po sa pag-aaral ng mga ahensya natin. So, hintayin na lamang po natin kung ano pong sasabihin na alert level ng DFA at yun po ang susundin natin. Ang binabanggit po na dahilan, last na lang, yung binabanggit po na dahilan ng ating mga OFW. Yung taga, mga kabayan, no? Dito sa mga reporter, napapaano na lang no? Sandali lang, meron pa akong tanong. Maghintay ka muna. Ay kaya sila nag-decide na magstay doon kung saan bansa sila naroon, either Israel or Iran, dahil po yung pangambang pag-uwi nila sa Pilipinas ay wala po silang aabutang trabaho. Ano po masasabi ng gobyerno dito? Wag naman po tayo maging masyadong negatibo. Marami pong ginagawa ang Pangulo para makapagbigay ng trabaho sa ating mga kababayan. Kita niyo mga kabayan sasabihin mo huwag ka maging negatibo. Totoo naman mga kabayan, pag uwi mo ba yun nga mga nandyan sa Pilipinas mga kabayan, hirap na hirap makahanap ng trabaho. What more pa kung dadagdag mga kabayan yung OFW na uuwi sa Pilipinas, anong tatrabahuhin nun? Mga kabayan, sa palagay ninyo, no? Kung sakaling yung mga Pilipino nga naman yan ay umuwi, alam niyo, isa din to sa pwedeng rason, no? Kung bakit hindi pa nagdi-declare ng mandate, repatriation, no? Mandatory repatriation si Bungit. Baka mga kabayan, magtrabaho muna kayo diyan, magpadala ng pera. At talagang ang ating bansa ngayon walang pera, ano? Kailangan natin ng pera. Alam niyo naman na napakalaki mga kabayan ng ambag ng mga OFW pagdating sa remittances. At isa yan mga kabayan sa backbone, no, ng ating bansa pagdating sa assets, no? Nako mga kabayan, kung itong nangyayari na to ay hindi agad maaksyonan, ay tingin ko mga kabayan, yung ating mga kababayan na malapit, yung nandyan mismo sa Israel, nandyan sa Iran, apektado ng gera, magsasaper mga kabayan kasi minabalita na, no, mismo ng empleyado mga kabayan dyan sa embassy ng Israel na sinasabi na mayroong isang malala na nasugatan, no, at 8 mga kabayan ng mga Pilipino ang nadali diyan sa sa war na yan ng Iran at saka ng Israel. Isipin ninyo, sasabihin nitong mga to na yung mga OFW naman yan, may utak at yan ay magtatago sa kung saang shelter pwede magtago. Abay mga kabayan, masusugatan ba yung mga Pilipino na yon kung alam nilang tataguan? Hindi lahat mga kabayan, 'di ba? Kaya dapat talaga, no, gumawa na ng aksyon, no. Samantalang yung mga karatig bansa natin na mayroong yan nga katulad ng sinabi nito ni Madam Eden Santos, yung karatig nating mga bansa, mga kabayan, nagpalikas na, nagkaroon ng mandatory repatriation, katulad ng China. Yung iba pa, nakaratig din natin, nagpa-repatriate na. Pero yung sa atin, mga kabayan, alert level 4 pa lang. Ganyang katitibay, mga kabayan ng mga Pilipino. Kaya siguro itong mga to, wala pang desisyon. Grabe. Tuloy natin. Maraming salamat, Eden. Reminders lang po, isang question sa isang follow-up lang po. Next question. Reminder lang po. Pinagbabawalan na si Madam Eden, mga kabayan. But anyway, no, pakinggan naman natin itong si Senator Marcoleta kasi ito yung mas gusto kong marinig, mga kabayan. Itong ating magaling na senator. Iran, kayong mga taga-Palestine, yan. Bakit ang pinipilit yung mga di umano ay may report ng human rights violation, ng disappearance, ng ganito't ganyan sa bansa? Bakit gusto nila yung report lang at ayaw nila yung nakikita? Nagbasagan ng pula ang Russia at saka yung Ukraine. Patamaan ng lahat ng mga missile, lahat ng civilian, maraming namamatay araw-araw, pero nagbubulag-bulagan yung ICC na yan. Tama. Pagkatapos, ano sabi ng raportor? Baka pwedeng bumalik kayo sa ICC. Ratify nyo uli yung... Meron ka bang kaparaanan para yung raportor na yan, maimbita mo lang dito sa programa natin? Pwede naman. Mamaya, tatawagan natin. Para sa ganun, mapagsabihan natin kung naiintindihan niya yung kanyang mga pinagsasasabi at kung naiintindihan niya yung kanyang gawain. Mukhang may nakaintindi. Sino? Ito.
Sinabi ho ng Malacanang, okay ang Nino? suggestion eh. Nino? Malacanang, okay. Teka, hindi pwedeng magsalita ang Malacanang. Oo. Siguro, ito, pakinggan natin. Tungkol dun sa suggestion na bumalik tayo sa ICC, i-ratify yung kung ano-anong kasunduan. May pahayag po dyan si Yusek Claire Castro. Pakinggan po natin. Sino naman yan? Tagapagsalita po ito ng palasyo. Hindi ba kilala ni Senator Marcoleta yung laging maingay diyan sa palasyo, mga kabayan? Aba, parang insulto parang nangiinsulto yata to sa Senator Marcoleta dito kay Castro. Ang sinabi ba niya tayo babalik sa ICC? Mukhang yun po yung sinabi ng Pangulo na open tayo for discussion sa pagbabalik ng Hindi ICC. ako naniniwalang sinabi ba ng Pangulo yun? Dati daw po. Hindi nga, meron tayong may papakitang sinabi ng Pangulo. Parang naging news item namin yun. Kaugnay nitong sinabi ng Kaugnay po reporter. nito, opo. Palagay ko, kinakailangan nilang magpaliwanag, Nelson, kung halimbawa sinabi talaga ng Pangulo yun. Sapagkat ayon sa aking konting kaalaman, sabi ko nga sa'yo, dahil meron naman tayong umiiral na batas, lahat ng krimen na magaganap, ang tinatawag na international humanitarian na crimes, halimbawa, yung mga genocide na yan, nasasakop na doon sa Republic Act 9851. Malinaw na ang jurisdiction ay dito sa ating bansa. Sapagkat kung halimbawa dito naganap, dito ang jurisdiction. Lalong-lalo na ay kailangan naman nating tanggapin, ewan ko lang sa ibang mga kababayan natin na nagbubulag-bulagan, na ang ating justisya ay umiiral. Ang ating justice system ay bukas. Ang ating justice system ay gumagana. Magmula sa pinakamaliit, pinakamababa, hanggang sa pinakamataas na hukuman ng ating bansa. Walang makapagsasabi sa ngayon na hindi umiiral ang justice system sa ating bansa. Totoo. Ngayon, kapag sinabi mo na tayo ay babalik uli sa jurisdiction ng Rome Statute, na hindi pa nga natin naaayos ang napakaraming pangyayari na hanggang ngayon ay nahahati o nakapaghati sa ating bansa. Yun lang isipin mo na babalik ka dyan nang hindi pa natin naisasantabi ang problema na nilikha ng ICC sa ating bansa. Sa palagay ko ay walang basihan ang lahat ng ito, Nelson. Lalo tayong Tsaka pangalawa, mga kabayan, tayo naman ay may sariling batas. Meron tayong sariling mga korte, katulad ng sinasabi nito ni Senator Marcoleta. Ano ang dahilan? Bakit kailangan pa natin bumalik dyan sa ICC? Samantalang yung ating mga karatig bansa, mga kabayan, katulad ng Indonesia, hindi ang mga yan kasali, mga kabayan, sa ICC. Bakit kailangan ng Pilipinas na merong isang organisasyon na makikialam kung ano ang meron na nangyayari sa ating bansa? 'Di ba? Katulad na lang, mga kabayan, nung malaking nangyaring gera dyan sa parting Mindanao. O yung Ampatuan, mga kabayan. Diba't marami ding mga namatay doon. May mga reporter pa nga, mga kabayan. Nare-resolve naman ang ating sariling justice system. Bakit kailangan pa, Bakit itong mga to masyadong sa mga puti? Bakit masyado kayong kumbaga kumpiyansado pag kami nakikialam or may manghihimasok sa atin na mga mga puti? Ano bang meron diyan sa mga yan, 'di ba? Dapat maging proud nga tayo, mga kabayan, dahil tayo mga Pilipino magagaling, Lalo na kita ninyo, mga kabayan, napakarami ng mga matatalinong abogado natin. Kahit na hindi na kailangan pambigyan ng interpretasyon, ay nabibigyan ng interpretasyon, mga kabayan. So, sa bansa pa lang natin, mga kabayan, mas marami yung, kumbaga, nakakaalam pagdating sa batas. Dapat, kung ano yung mga sinasabi nito ni Auntie Claire, dapat may nagsasalita din dyan. Bakit kailangan nyo pa na sumali din sa ICC na yan? Kita nyo naman yung sinasabi ni Senator Marcoleta, Hindi pa nga natin nare-resolba yung nangyari na yan kay PRRD, Kasi nga, mayroong pag-abuso, pag-i-implement nung sinasabi na Rules 59 ba yun ng ICC, ng Rome Statute? Balak pa nitong mga to na sumali at nasabi pa ni Auntie Claire na maganda sumali sa ICC, paano kaya, mga kabayan, yan? Maraming nagkaroon ng kaso na talagang masasabi nating crimes against humanity. Katulad na lang ng ginagawa ngayon, mga kabayan, ni Bungit. Ang daming mga nagugutom, ang daming mga naghihirap, pero wala pa ring aksyon. Ang sinasabi ng ating magaling na Yusek, dahil sa pantawid program ng ating magaling na Pangulo, wala na daw nagugutom. Nakaw, mga kabayan, tunay na
ang masasabi natin dito sa mga nangyayari na to, talagang hindi maganda, mga kabayan. Hindi talaga maganda. Lagi naman yan ang ating sinasabi kasi yan yung ating naobserbahan, no? Tuwing na lang magsasalita tong music na to. Kakawatak-watak. Kinakailangan munang aminin natin. Kailangan muna merong magpasya na ang ating justice system ay hindi na umiiral. Yun. Napakalanging kalapastanganan naman para i-assume natin yon. Hindi kaya magalit sa atin ang Korte Suprema pagka sinabi natin? Oo nga. Hindi man lang nila iniisip, ano sasabihin sa inyo ng kataas-taasang hukuman na kinakailangan tayong bumalik uli sa jurisdiction ng ICC? O kaya tanggapin man lang natin ang mungkahi na pasakop na naman tayo sa ganitong uri ng hustisya. Na hindi naman natin alam kung ano yung pinaka motibo. Halimbawa yung pagpunta ko lamang doon, nakikiusap man lang ako na pwede bang mabisita ang isang tao na nasa loob ng inyong detention center? Ako naman ay hindi nagpunta ron bilang isang politiko. Ako ay nagpunta ron una bilang isang mamamayan ng Pilipinas. At nagpakilala naman ako mula sa aking aplikasyon, sinabi ko, I am a senator-elect of the Republic of the Philippines. Wala ka man lang ni isang tao na makausap ng formal para sa ganun mapagsabihan ka man lang na yung aplikasyon mo ay hindi namin binigyan ng approval. Ibig sabihin, ang iyong aplikasyon na makita mo ang isa sa mga nakadetine sa aming detention center ay hindi mo pwedeng makita. Kaya nga tanong ko sa sarili ko, anong tinawag pa namang International Criminal Court? Ang tingin ko, pagka sinabi mong International Criminal Court, meron siyang katangian na siguro wala sa ibang mga local courts. Naman, dapat mas mataas. Baka naman modernong-moderno. At hindi lamang yun. Hindi lamang sa pamagitan ng pasilidad na nakikita mo. Maging siguro doon sa sentido ng kanilang pagpapahalaga ng katarungan. Baka naman nakakataas sila kaysa sa atin. Dapat Yun ang una kong inassume. Impression, Baka ako dito yung kabaitan ng... Halimbawa, sa korte natin, pupunta ka, mababait naman Magtatanong ka halimbawa. Magbibigay ka ng paggalang sa kanila. Pwede ko bang mabisita yung nakakulong dyan sa ating National Penitentiary? Meron na ba sasalubong sa'yo at ipaalam sa'yo ang mga kaparaanan? Alam mo ba rito sa ICC, mag-a-apply ka wala kang makakausap na tao Naku po. Online So kung yun ang talagang patakaran, pasakop tayo sa patakaran. Bakit naman hindi? Tuntunin nila yun Baka yun ang makabagong forma nga. Kasi nga, kagaya ng ginagawa natin sa ating bansa, no contact policy na rin sa mga salansangan sapagkat nagkakalagay, mabuti na wala kang makausap na tao para sa ganun. Walang puwang yung korupsyon. So, dyan mga kabayan sa ICC, no? Katulad niyan, mga ilang senador, mga kabayan, ang hindi pinapasok, no? Si Senator Amy, si Senator Marcoleta, si Robin, hindi nakapasok dyan. Kasi mga kabayan, ang tingin kasi sa atin, no, ng mga yan, mababa, no? Hindi, mababa mga kabayan, ang tingin sa atin ng mga yan. Tapos gustong-gusto pa nitong mga to na tayo magpasakop sa mga tulunggis na yan. 'Di ba? Dapat magkaroon tayo ng sarili natin, no? Tayo manindigan. Bakit gusto nyo na tayo laging kumbaga pinangungunahan nitong mga puti, no? Pinangungunahan ng dayuhan. Dapat hindi ganoon mga kabayan. Dapat bilang isang Pilipino, manindigan tayo na kaya natin, no? Kaya nating resolbahin kung ano mga problema ang nangyayari sa ating bansa, no? Kung ano man yung kaso, total naman meron tayong sariling justice, meron tayong sariling korte na nandyan din naman sa ating saligang batas mga kabayan. Yung mga sinasabi nilang crimes against humanity na kayang resolbahin ng ating mga korte, dapat sa ating bansa mga kabayan. Kaya ito si Auntie Claire masyadong pabor sa pagsali natin at sinasabi pa niyang maganda kung sasali tayo dyan ulit sa ICC. Dapat siya na lang mga kabayan, doon siya tumira sa parting Europe na yun, sa ganun maintindihan niya kung paano mabuhay dyan sa ibang bansa. No mga kabayan, so anyway, hanggang dito lang muna mga kabayan nating video. No? Ingat kayo palagi at siyempre huwag niyo kakalimutan magbigay ng inyong opinion dyan sa comment section. Adios muna mga kabayan.